Ang nakakasakit lang isipin guys, pati yung pamilya niya nadadamay sa pangbabash. And hello guys, once again, welcome back to my channel. Welcome back to Chloe TV. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. And maligayang pagbabalik dito sa ating munting channel. So, unang-una guys, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga OFW na palagi nakasuporta sa ating channel at syempre dito sa ating Team Kalinga. Maraming pong salamat sa inyong lahat guys. So, alam kong nakita nyo po ang ating thumbnail dyan at saka yung title natin. No? So, yung magiging reaction video nga natin sa araw na to ay patungkol nga po dito sa nangyari kay Arjen ngayon. In the past few weeks, no, sobrang grabe si Arjen yung laman ng ating mga wall. Minuto-minuto, nakikita natin si Arjen dahil nga dito sa nangyari sa kanya. Grabe yung mga pambabash na natanggap ni Arjen. So sobrang nakakaawa talaga si Arjen. Hanggang ngayon talagang dinaramdam pa rin niya yung mga pambabash na ginagawa ng ating mga ibang kababayan. So bakit nga ba nababash itong si Arjen? Bakit nga ba humantong ito sa gusto na niyang kitilin yung sarili niyang buhay? So sobrang nakakaawa talaga. Dumating na talaga si Arjen sa point na yon na parang siguro ito na lang yung last ito na yung solusyon na sa problema ko. So nakakaawa lang po guys, sa murang edad ni Arjen, talagang na-experience niya po itong ganitong klaseng bashing ngayon. So bago tayo magpatuloy sa ating reaction video, baka naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to hit the subscribe button. Isama niyo na rin po ang notification bell para every time mag-a-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. And higit sa lahat, huwag din natin kalimutan palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalinga Prab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ating Keyboys, Kalinga Partners at ang ating mga charity vlogger sa Pilipinas. Huwag na nating patagalin pa ito. Panoorin muna natin ang ilang eksplanasyon ni Arjen kung bakit nga ba nagawa niya yung paggawa niya ng sariling YouTube channel na isa sa pinagbabawal ng Kalingap. So ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit niya nagawa itong bagay na to? So narito guys, panoorin natin ang kanyang eksplanasyon at panoorin din po natin ang advices ni Kalingap Edo para dito kay Arjen. Panoorin muna natin ito. Andun naman po yung pag-gasipid po sa'yo. Kaso, hindi man po hindi man po, ganun po. Pero hindi ko man po sinasabi yung kulang. Yung iniisip ko lang po kasi, yung pag-aaral ko din. Kasi po, parang nagpasok po sa mindset ko na, what if ipagpatuloy ko yung YouTube? Parang konting tulong lang din po gala sa bibigyan. Parang malaking tulong na din po yung para po sa pag-aaral. Isip mo na parang, kahit bihira lang or para makapagdagdag man lang sa budget ka nung... Kasi po, napag-isip-isip po yung last vlog baga na, parang sabi mo nga po, pero alam ko nga po kahit parang naisip ko din po na sa dami po ng tinutulungan niya, parang hindi mo din po mabalance yung po bagang kaya po, yun yung po po. Ayun po, yung sa dami po yung tinutulungan, sunod po bagang. May mga naiiwan or parang hindi na masyadong nababalikan or kagaya mo na at least siguro once or twice a month na lang nababalikan. So, naiintindihan naman natin yung gano'n Pero okay lang naman po yun kasi alam ko naman po na habang tumatagal po is dumadami din po yung tinutulungan as a Kalingap Scouting. Pero naiisip, parang pumasok sa isip mo na ay dumadami na ni Kuya na parang baka mapabayaan na ako, ganun ba pumasok sa isip mo? Opo, ganun po. Pero may reason din po kasi parang, di ba po, habang dumadagdag din po yung... Pag may hinabigay, ganun. Hindi, okay naman po yan. Kasi
Siyempre po, di ba po kasi habang tumatagal din po baga. Mas marami pa ang kailangan. Opo. Ay, hindi po. Or- Yung mas madami pong na kailangan ka din po baga. Yung tutulungan mo pa po na mas deserving na po din po siya sa amin. Paano yan ngayon, Arjun? Dahil dun sa ginawa mo, yan, may nanong parang medyo mas ginawang nung iba. Parang pinalaki nung ibang mga tao. Pero sa akin kasi talaga, lang yan parang hindi naman talaga, parang madaling control lang sa akin. Kaya lang, yung iba, parang mas ginawang parang, issue pa, para mas, may mga sila. Which is parang, naawa rin ako sa iyo, sa ganun point. Kaya, nung nakita ko yung mga ganung mga inaano ka, siyempre sabi ko, ayoko nang ganyan sa aking mga beneficiary, ayoko nang medyo magulo. Kung sa totoo lang, tutuusin, mas gusto ko pang ako yung mabash at para at para hindi sila para ma-minimize. Sa akin talaga, yung pagsabi ko nung sa kanya nung na hindi ako approve, lang, yung parang gusto ko lang ma-warningan ka. Lang po natin sila i-guide na wag saka payuhan sa ating sana mga react. At wag sana yung sobrang below the belt ng mga pag-ano. Which is ang pangit naman eh. Di naman natin alam yung istorya na buong istorya, kung bakit nagawa niyo yung ganung bagay. Pati po yung pagpapalaki ng magulang ko is parang yung mga sinasalita po nila is talagang below the belt na po talaga. Parang walang modo daw yung pagpapanak ko sa akin. Wala naman ako nagkaroon po sa mga basher. Pero sorry ka din sa tuloy. Eh sa pag-aaral mo, naka-apekto ba ito? Kasi May impact din po sa pag-aaral. As a nursing student din po baga kasi madami din po kami ginagawa. Parang hindi ko po na-balance yung pag-aaral po at yung mga naririnig kong mga pambabash po sa akin. Kasi po, naka-direct po sila sa akin, naka-direct po sila sa akin na chat, pati po sa pamilya ko. Ganun po yung inaalam nila sa akin. Kaya po, laking impact din po yung ganun po ginagawa. I mean, yung mga nangyari po. Pero iniisip ko po na siguro po, parang deserve ko din kasi nagkamali din po ako kuya. Pero, di naman po sa ganung paraan na ganun po masyadong deserve na yung mga sinasabi po is parang hindi naman natutuwa para sa akin po kasi po alam ko naman po yung mga ginawa ko po. Na, yun na nga po, nag-stop po ako nung nagsabi ka po, nung nag-chat ka po sa akin, nag-stop po ako noon. Tapos, hanggang sa lumawak po yung mga nangyayari po, parang napapatungan na po ng mga kwento. Na, kesyo daw na nagsiselos, gano'n, kaya nagawa ko inggit, gano'n daw yun, kaya nagawa ko. Hindi ko po yung tinutulungan, gano'n. Opo. Hindi ko po yun ginawa dahil po gano'n. Hindi ko din po yung ginawa dahil yun yung reason. Ginawa ko po yung dahil din po sa sarili ko. Kasi ayoko lang din naman po yung pag-aaral ko. Nag-isip nga po ako isang beses na anuhin ko na lang buhay ko para matapos yung lahat. Grabe naman. Huwag man gagawin. Sobrang ibig sabihin pala, sobrang dinamdam mo lahat yung mga bashings na Alas ilang week ko din po yun pero parang pinapakita ko po sa mga kaklase ko tapos kala mama na okay lang po ako. Parang kumbaga okay lang yung panlabas ko, yung masaya ko pa din po sa panlabas pero yung pandoob ko is parang durong na po sa mga sinasabi ko na iba. So yun na nga guys, nalaman natin kay Arjen. So may malalim na dahilan pala kung bakit niya nagawa yon, na gumawa ng kanyang sariling YouTube channel na isa sa pinagbabawal ng Kalingap kapag ikaw ay beneficiary pa lang. No? So
naiintindihan naman natin si Arjen sa bagay na yon. Pero sabi nga ng iba, rules is rules. So dapat talaga sundin natin kung ano yung rules, no, kung saan tayo napabilang, dapat talaga pagsunod or pagrespeto na rin po, no, sa ngalan ng Kalingap. Pero kahit ganun pa man, no, parang masasabi talaga nating hindi deserve ni Arjen ang mabash ng ganito. Kasi yung ibang mga bashers talagang below the belt na po yung pambabash nila. Sabi nga niya dito, talagang mini-message pa siya, mini-message pa yung pamilya niya. Ang nakakasakit lang isipin guys, pati yung pamilya niya nadadamay sa pangbabash. So sana po guys sa ating mga kababayan dyan, wag po nating ganyanin yung tao. Kasi hindi po natin alam kung ano yung dahilan niya, kung bakit nagawa niya ito. Para naman kung ano yung grabe yung ano, no, yung bigat na kasalanan ni Arjen para husgahan siya ng ganito. Isipin din po natin guys na meron po tayong kapatid, meron tayong anak na sobrang sakit din sa atin pag nakikita nating nababash sila. So isipin po natin palagi guys, no, na tao lang po tayo at capable po tayong makakumit ng mga kasalanan. Ang importante is natuto tayo sa kasalanan na nagawa natin, di ba? Kasi sabi nga nila, hindi naman tayo matututo pag hindi tayo nagkasala. At least yung kasalanan na yon, gagamitin natin para magiging perfecto po tayo. So, sana ay wag na nating iba si Arjen kasi yung ginagawa niya is para naman sa sarili niya, especially sa pag-aaral niya at para na rin makatulong sa kanyang pamilya. So napakasakit lang, no, na yung ikaw lang ang nagdadala sa lahat ng problema mo. Yung baga nahihiya kang sabihin sa iba. So naintindihan natin si Arjen na talagang as in grabe yung lungkot niya yung mga time na yun. Kaya siguro dumating sa point na gusto na niyang bawiin yung buhay niya. So nakakaawa lang guys, and I hope na magiging sana natin, magiging isang leksyon sa atin na wag po tayong magbitiw ng mga masasakit na salita sa ibang tao kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. To be honest guys, sobrang napaka-powerful po talaga ng salita kumpara sa physical na pananakit. Hindi po natin dapat i-generalize, no, yung mga tao kasi sasabihin natin ay ganon, nag-iinarti lang yan kung kaya nga ng iba, di ba? Bakit siya hindi? So hindi po ganon guys, hindi po pare-pareho yung tao, magkaiba po ang emotions ng tao at magkaiba po kung paano nila i-handle ang problema. So wag po nating kumbaga i-generalize na ganito yung lahat ng mga tao, ganito lahat ang pag-handle ng problema, hindi po ganon. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Yung iba, kumbaga, parang yung iba sa sobrang puno na ng kanilang iniisip, sa sobrang puno na ng kanilang problema, dumarating talaga sa point na parang ayoko na, gusto ko nang mawala sa mundo. So yun po ang nangyayari kay Arjen. At buti na lang talaga nandito si Carla to the rescue, yung pinsan niya, no? So sobrang napakabait din ni Carla. And I hope na maging okay na itong si Arjen, tuloy-tuloy na yung pag-heal niya kasi sa ngayon parang nag-heal pa yung mga sugat na dinaramdam niya, yung mga masasakit na salita. No, may mga tao talaga na hindi ganun kadali mag-handle ng mga problema. So wag po natin agad-agad na husgahan yung isang tao. At dito naman kay Kalingap Edo, talagang ginawa niya yung part niya sa pagiging isang mabuting parang kapatid na rin, parang kuya, di ba? Napakaganda ng kanyang advices dito sa video na to. So dapat lang na wag na nating intindihin yung mga bashers at kung ano man yung mga sinasabi nila. So i-ignore na lang po natin at mas mabuting wag na lang po nating basahin yung mga mensahe ng ibang tao para hindi tayo mas lalong masasaktan. Talagang dito makikita mo rin kay Kalingap Edo na sobrang nasaktan din po siya kasi sobrang napamahal na po ni Kalingap Edo itong si Arjen. So talagang makikita natin yung simpatya niya, no? Kahit si Kalingap Edo ay nalulungkot din nung sinabi ni Arjen na gusto na niyang kitilin yung buhay niya dahil sa mga pangbabash na natatanggap niya ngayon. So, ayan guys, yan lang muna ang ating reaction video sa araw na to. Sana'y may natutunan tayo. So, maraming salamat nga po
sa mga taong nakisimpatya sa nararamdaman ni Arjen, sa mga taong nakakaintindi ni Arjen. So maraming salamat po sa inyong lahat, guys, sa inyong walang sawang pagsuporta, dito na rin kay Kalingap Edo, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagbigay financially, emotionally. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At syempre, guys, bago natin tapusin ang reaction video na to, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to hit the subscribe button. At huwag niyo na rin pong kalimutan i-like and share itong ating video ngayon para mas mapanood pa ng ating ibang Kalingap supporters. And hanggang dito na lang, guys. Ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat sa iyong panonood.